Taong Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras po natin sa buong kapuluan, 1 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Nantoy. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-17 sa buwan ng Pebrero taong 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Yan, amigo, magandang umaga sa iyo. Lagi kitang tinatanong, kumusta ang biyahe mo? Dahil malayo-layo ka. Ako naman ay malapit lamang. Isang singkaw lang, nandito na ako sa studio. So far, wala naman po akong nadaanan na anumang problema sa kalsada mula dyan sa pinanggalingan ko na napakalapit lang naman. How about you, amigo Sherwin? Yes, good morning, Annie. Medyo maayos naman yung ating naging biyahe. Wala tayo naranasang pag-ambon o pag-ulan mula sa amin sa Laguna papunta dito sa ating studio. Yun lang, talagang marami tayo nakakasabay ng mga malalaking sasakyan, lalo na yung mga truck. Kaya lang, napapansin nga natin, kaya nagkakaroon ng mga aksidente dahil pumupunta sila dun sa linya ng fast lane at palipat-lipat yung mga sasakyan ng linya. Kaya nagkakaroon ng mga problema, Ani. Yan, dapat iingatan yan ng ating mga kababayan. Lalo na yung mga maliliit na sasakyan, yung mga motorsiklo, na pwedeng konting problema ay mapasay. Malamang sumailalim ka doon sa mga malalaking truck. Aksidente. Baka hindi na po kayo makarating doon sa inyong mga pupuntahan. Kaya po, wala kaming tigil sa pagpapaalala. Ayan. O paano? Pisa na natin. Sino naman makakasama natin sa ating global news? Aba, may makakasama tayo. Ayan. Makakasama natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si James Bontuyan mula naman sa Maryland, USA para ihatid ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat, amigo Sherwin, James Bontuyan. Magandang umaga po sa inyo. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Porsigido ang administrasyon na maabot ang tinatarget na bilang ng pabahay bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ngayon ay nasa 423,430 na pabahay ang naitayo at napondohan ng pamahalaan mula noong July 2022 sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Target din ng Marcos administration na makapagtayo ng 1.13 million housing units pagsapit ng taong 2028. Kahapon, binisita ni PBBM ang precast facilities ng isang pribadong kumpanya sa Taytay, Rizal. Nagkaroon ng backlog, totoo, inaamin naman po. Pero pinagpupursigihan po ng pamahalaan ito na mabigay po ang maaaring pinakamaraming units or housing units para sa ating mga kababayan. Hataw Balita ngayon. Obligado ang pamahalaan ng Pilipinas na ipatupad ang warrant of arrest na posibleng ilabas ng International Criminal Court o ICC laban sa umano'y co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa war on drugs. Kabilang narito ang mga kilalang pro-Duterte senators na sina Ronald Bato de la Rosa at Christopher Bongo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, na isampang reklamo sa ICC noong hindi pa nanunungkulan si Pangulong Marcos. Nilinaw ng Malacanang na bagamat naninindigan ng Pilipinas na walang jurisdiksyon ang ICC sa bansa sa kasalukuyan, nag-iiba ang sitwasyon kung ang umano'y krimen ay ginawa noong panahong may jurisdiksyon pa ang ICC. Kung ito naman ay legal process na nanggagaling po sa ICC, hindi naman po natin ito maaaring pakialaman. Dahil ang kasong yan ay naisampa noon pa, 2017 at hindi pa po Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. So kung dadaan sa proseso, yan naman po ang nais ng pamahalang ito. Ang ginagawa ng pamahalang ito ay dumadaan lahat sa proseso. Hataw Balita ngayon.
Ipinagtataka naman ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang kawalan ng investigasyon kay dating Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin sa kabila ng pag-uugnay sa kanya sa flood control corruption scandal. Kung gustuhan niyang matumbok ang pinakamalaking isda sa flood control corruption scandal, si dating Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin ang dapat imbestigahan. Kaya nagtataka ang kongresista kung bakit hanggang ngayon walang isinasagawang investigasyon kay Bersamin sa kabila ng pag-uugnay sa kanya sa flood control corruption scandal ni na dating Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo at resign ako Bicol Party List Representative Zaldico. Hinamon ni Representative Tino si former Undersecretary Adrian Bersamin na pabulaanan ang umano'y palitan ng text messages nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kapansin-pansin na bagaman marami nang nagpangalan sa kanya, including Yusek Bernardo, no, na susi ang papel niya. Ugnay between the kickbacks and the President, si Adrian Bersamin ang tumatanggap at nagbibigay nito sa Pangulo directly. Susi ang papel niya, pero pansinin natin sa anumang investigasyon, whether sa Blue Ribbon, sa Ombudsman, sa ICI, hindi talaga siya pinapaharap. Dinededma lang siya. Indikasyon ito para sa akin na kailangang imbestigahan talaga siya, no? At mukhang pinoprotektahan. Hataw Balita ngayon. Samantala, naniniwala si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na pinakamainam na gamitin ang mas mabilis na paraan upang agad masimulan ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y sa pamamagitan ng pagkuha sa suporta ng 1/3 ng House members sa isang draft ng Articles of Impeachment. Sa ganitong paraan niya, maaari nang idiretso ang reklamo sa Senado ang pagliliti sa Vice-Presidente na inaakusahan ng maling paggamit ng confidential funds nito at iba pang mabibigat na impeachment offenses. Pero hanggang sa kasalukuyan, wala namang naririnig o nararamdamang pagsisikap sa Kamara ang kongresista para kunin ang suporta ng 1/3 ng House members sa isang draft ng Articles of Impeachment laban sa Vice-Presidente. Umaasa itong masasalang din sa plenaryo ng Kamara ang 3 impeachment complaints at may re-refer sa House Committee on Justice sa February 18, Miyerkules, na ang susunod na sesyon sa plenaryo ng Kongreso. I don't think merong ongoing effort ngayon para makakuha ng 1/3. No? So, I expect na by Wednesday ay mailagay na sa order of business at masimulan na yung proseso ng pag-refer sa Committee on Justice. Hataw Balita ngayon. Patuloy ang pagkwestiyon ng kampo ni dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa jurisdiction ng Sandigan Bayan sa kasong malversation na isinampa ng Ombudsman laban sa kanya. Denial of due process ang patuloy na iginigit ng kampo ni dating Senator Revilla Jr. matapos kasuhan ng Ombudsman sa Sandigan Bayan nitong Enero. Kaugnay nito, pinagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kampo ni Revilla at kapo-akusadong si Juanito Mendoza na maghain ng motion for reconsideration sa Ombudsman. Ayon sa abogado ni Revilla, hindi na ipaalam sa dating senador ang kasong malversation ng panahon ng investigasyon, kaya hindi niya ito nasagot sa kanyang kontra sa laysay. Isa rin ito sa dahilan kung bakit hindi naghain ng pleading si Revilla sa kanyang arraignment kahapon bilang paninindigan sa pagkwestiyon sa legalidad ng isinampang kaso. Meron pong violation po ng due process sa parte ni Senator Bong. So, hindi po siya binigyan ng sapat na pagkakataon para matanggap ang mga dokumento. Hataw Balita ngayon.
Nasa Office of the Solicitor General na ang bola upang isumite sa Korte Suprema ang posisyon ng Office of the Ombudsman. Ito'y patungkol sa petisyong inihain ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na humihiling na mapawalang bisa ang kasong graft at malversation na isinampa laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clabano, kahapon nakapagpasa na sila ng kanilang komento tungkol dito kung saan soldier naman ang maghahatid nito papunta sa Supreme Court. Sinabi rin ng tagapagsalita ng Ombudsman na maaaring tawaging full-blown fugitive si Ko kung patuloy itong magtatago at tatakas sa bansa. May tuturing rin anyang paraan ng dating kongresista na patagalin ang kaso sa pamamagitan ng paghahain ng mga ganitong petisyon. Nitong February 3, idineklara ng Sandigan Bayan 6th Division na pugante ang dating mambabatas. The Office of the Solicitor General is the one that's going to reply for us. We have submitted our position to the Office of the Solicitor General, and they have been ready actually to file the comment. Hataw Balita ngayon. Posibleng maharap sa kasong paglabag sa Cyber Crime Prevention Act na isang dating journalists at isang content creator dahil sa umano'y pagpapakalat ng peking medical certificate ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, sa ginawang cyber surveillance ng noong nakaraang buwan, nakita ng mga otoridad ang mga naturang posts sa social media. Kabilang sa tinukoy ng NBI ay ang dating mamamahayag na si Jose Sonza o Jay Sonza at ang content creator na si Jeffrey Celes o Cacelis. Bagamat wala na ang post sa kanilang social media account, tiniyak ng NBI na may kopya sila ng mga nasabing peking med shirt. Samantala nitong Miyerkules matapos padalahan ng sampina, nakatakda namang humarap sa tanggapan ng NBI ang content creator na si Jack Argota na isa ring sa sinasabing nagbahagi ng peking medical certificate. Apart from Mr. Argota, meron naman po kami initial filing na doon sa mga nagpakalat ng fake medical certificate. The first filing was done against Mr. Jason sa pagkatapos ito pong second phase, iniimbestigahan pa po natin. Hataw Balita ngayon. Haharap na sa court-martial proceeding si Army Colonel O.D. Mongao bunsod ng napaulat na pagbawi niya ng suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Philippine Army Chief Lieutenant General Antonio Navarrete, tapos na ang kanilang investigasyon at inihahanda na lang nila ang formal na reklamo at gagawing paglilitis. Naharap ang opisyal sa kasong paglabag umano sa Article of War 63. Sa ilalim ng Article of War 63 na nakapaloob sa Commonwealth Act No. 408, maaaring matanggal sa serbisyo o mapatawan ng kaukulang parusa ang sinumang opisyal na gagamit ng mapanlait o walang galang na pananalita laban sa Pangulo, Pangalawang Pangulo, Kongreso o kalihim ng tanggulang pambansa. Nagugat ang kaso sa isang social media post kung saan umano ay nagpahayag si Colonel Mongao ng kawalan ng kumpiyansa sa Pangulo at pagbawi ng suporta rito. Right now is tapos na po yung investigation sa kanya sa TRACOM and is already here for GCM, for a General Court Martial. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo naman kahapon, February 16, na Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na pipirmahan niya ang isang bagong department order bilang bahagi ng reforma sa ahensya. Ayon kay Secretary Dizon, ipatutupad ng DPWH ang bagong proseso sa promotion at appointment para sa mga opisyal gaya ng mga regional directors, district engineers, assistant district engineers at iba pa. Bukod sa mga basic requirements, titingnan din ang kanilang performance sa trabaho, kabilang ang technical performance criteria. Una na rito ang pagiging maagap at magkakaroon ng dekalidad na implementasyon ng mga proyekto. Kayo din pagdating sa pagkukumpuni at maintenance ng mga daan, tulay at iba pa, maging ang mabilis na pagresponde o pag-aksyon tuwing may mga kalamidad. They will be judged by this. Pagka sila hindi pumasa dito, tanggal sila o papalitan sila.
immediately. No? Every year ang magiging measurement nito. Hataw Balita ngayon. Sa unang pagkakataon, lalahok ang mga sundalo mula sa Japan Self-Defense Forces o JSDF sa taunang military exercise na sa Laknib. Ito'y matapos magkabisa ang Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan noong nakaraang Setyembre. Tinatayang nasa 300 sundalong Hapon ang makikiisa sa unang bahagi ng pagsasanay na gaganapin ngayong Abril. Bukod sa Japan, kasama rin sa pagsasanay ang mga sundalo mula sa Estados Unidos at Australia, katuwang ang Philippine Army. Ang Salaknib ay taunang pagsasanay ng Philippine Army at United States Army Pacific upang palakasin ang koordinasyon, kakayahan at pakikipagtulungan ng mga sundalo. Kabilang sa mga pagsasanay sa taong ito ang infantry drills, Joint Combined Arms Operations at Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR. For the coming, sa Laknib tama, 300 troops from the Japan ground self-defense forces will take part in this various training. They will join us. It is more on infantry combined arms operations, combined arms, and more of meron yung HADR operations. Muling nananawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga magmulang at taga-suporta ng Filipino overseas worker na si Mary Jane Veloso na palayain na ito. Nagpapatulong na sa Department of Justice ang mag-asawang Celia at Cesar Veloso para sa hinihiling nilang pagpapalaya sa anak na si Mary Jane. Giit na mga magulang ng convicted drug trafficker, biktima lang ito ng pagkakataon kaya hindi siya dapat ikulong. Apila ni Aling Celia, palayain na ito para mabuo ang kanilang pamilya at makasama pa ang kanilang anak sa mga nalalabing taon ng kanilang buhay. Mahigit 1 taon na sa Correctional Institution for Women Facility ang dating Pinay OFW matapos mapauwi mula sa Indonesia. Pangulo, 1 taon na po mahigit si Merdin dito. Umasa po kami na makakauwi na po. At sabik na po kami buong pamilya. Matagal naman na pong nagdusa ang aking anak na sana po. Itong panawagan po namin na ito masugunan na po ninyo. Hataw Balita ngayon. Nasagip ng National Bureau of Investigation o NBI sa Quezon City ang isang Chinese national na biktima umano ng kidnap for ransom na kapwa nito Chinese na kalaunan ay naaresto rin ng mga otoridad. Humingi ng tulong sa NBI ang boyfriend ng isang Chinese national na nawawala at pinaghihinalaang dinukot noong February 9. Matapos matanggap ang impormasyon, agad na nagplano at nagsagawa ng entrapment operation ng NBI laban sa mga suspect. At nitong February 11, naaresto ng mga otoridad sa isang hotel sa Quezon City ang dalawang Chinese national na pinaghihinalaang sangkot sa insidente. Since the closure of the POGOs, this foreign national shifted to other illegal activities such as kidnapping for ransom, illegal drugs, and online scamming. So this operation is significant. Hataw Balita ngayon. Desidido naman ang Department of the Interior and Local Government o DILG na wakasan ang sindikato ng iligal na tobacco sa bansa. Ito'y kasunod ng mga nadiskubring warehouse na ginagamit bilang iligal na paggawaan ng sigarilyo sa Pampanga. Ayon kay DILG Secretary Jan Vic Remulla, nagsasagawa na ng case build-up ang otoridad para matukoy kung sino ang mga nasa likod ng mga warehouses at masampahan ng kaso. Magkakaugnay ang mga warehouses na sinalakay ng mga otoridad sa San Fernando, San Simon at Mexico, Pampanga. Pero taliwas sa unang ni-raid noong February 4 sa Mexico, Pampanga, wala ni isa man sa mga suspect ang naaresto sa 3 warehouse at wala rin ang mga empleyado nang isinagawa ang operasyon. Sino ang nagpoprotekta sa kanila dito? So, may persons of interest kami, pero
Hindi pa namin natatay up distinctively kung sila talaga ang kasama. Pero tingin namin may tobacco lord dito na nag-operate. At ang hinala pa lang naman ay 2 Central Luzon congressman. Hataw Balita ngayon. Mahigpit na nagpaalala ang Department of Migrant Workers o DMW sa mga domestic worker at returning OFWs na huwag maniniwala sa alok na trabaho abroad kung gagamitin ang lumang Overseas Employment Certificate o OEC. Iniulat ng DMW ang pagkakadakip sa isang illegal recruiter na ang pangunahing biktima ay mga returning workers. Ayon sa ahensya, panibagong modus operandi ng mga ito ay alamin kung sino ang mga naging dati ng Overseas Filipino Workers o OFW na may hawak na lumang Overseas Employment Certificate o OEC. Pagkatapos hihikayati ng mga biktima na makipagkita sa mga employer para sa umano'y trabahong naghihintay abroad. 4 na OFW ang dati na ang nagtatrabaho sa Saudi Arabia ang papunta sana sa Abu Dhabi at Lebanon na pinangakuan ng buwan ng sahod na $400 to $450. Nagpunta po yung hindi bababa sa 4 na nabiktima ng sindikato na ito, at dahil po tayo ay may ugnay sa NBI, nakipag-organisa po tayo ng isang entrapment. Nahuli po natin ito at kinasuhan po natin ng large-scale illegal recruitment. Ang ibig pong sabihin yan, no bail. We also got information na itong nahuli na alias G. Alias G Viterbo was also implicated in cases nung illegal deployment to Kurdistan. Nangyari, pa-deport sana siya sa Pilipinas pero tumalon at some point in a connection flight. So nakataka sa law enforcement. Pero nagbalik at ito na nga, nagsagawa ng pagkakaroon ng panibago na namang katiwalian. Kaya't hindi na ito makakawala sa law enforcement, sa batas. Merong pre-trial na isasagawa sa February 26. Hataw Balita ngayon. Ikinababahala naman ng Department of Migrant Workers o DMW ang umano'y recruitment ng mga Pilipinong seafarer sa tinatawag na shadow fleet. Ang shadow fleet ay mga barkong hindi rehistrado at walang tiyak na legal na dokumento. Hindi malinaw ang terms of employment at higit sa lahat ay hindi dumaan sa aprobado ng DMW. Ayon kay Migrant Secretary Hans Leo Kakdak, maaring mataas ang alok sa sweldo ng mga ito pero wala nilang kasiguraduhan sa kaligtasan ng mga tripulante at proteksyon maging sa insurance gaya ng SSS, medical coverage at iba pang benepisyo sa kanilang trabaho. Tulungan nyo kami na ilabas ang babala sa ating mga seafarers. Please, wag po kayong papatol sa mga arrangement na hindi dumadaan sa DMW. Hataw Balita ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si James Bontuyan mula sa Maryland, USA. Magandang umaga sa inyo, amigo at Ani, at sa ating mga kababayan sa buong mundo. Nadiskaril kahapon ang tren sa Switzerland kasunod ng mga avalanche dahil sa matinding pag-ulan ng niebe. Batay sa ulat ng pulisya, meron 5 mga pasahero ng tren ang nagtamo ng injury. Nagpatupad ang operator ng tren ng suspensyon ng biyahe sa ruta kung saan nadiskaril ang tren sa bahagi ng Goppenstein. Mataas ngayon ang tsansa ng Samantala, balikan natin mamaya si James Buntuyan ang kanyang ulat tungkol dito sa avalanche sa European Alps dahil sa matinding pagulan ng niebe. At sa pagpapatuloy, sinagot ng Japan ang naging pahayag ni Chinese top diplomat Wang Ti sa
Munich Security Conference noong nakarang weekend. Sa naturang forum, sinabi ng opisyal ng China na direktang hamon sa soberenya ng China ang naging pahayag noon ni Japanese Prime Minister Sanei Takaichi na pagtulong sa Taiwan kung gagamitin ito ng puwersang militar ng China. Sinabi ng Japan na hindi na ayon sa katotohanan at walang batayan ang naging pahayag naman ng China. Bukod dito, sinabi rin ng opisyal ng China na muling binubuhay ng Japan ang kanilang mga armas na ginamit noong World War II. Nananatili ang paninindigan ng Japan na resolbahin ang mga issue sa maayos na pakikipagdialogo. Hataw Balita ngayon. Ire-repatriate ng Indonesia ang halos 3,600 na individual mula sa mga operasyon ng crackdown sa online scam at online gambling operation sa Cambodia. Ayon sa embahada sa Phnom Penh, tatagal ang repatriation hanggang sa March 4 at gagawin ito sa pamamagitan ng phases. Para mapadali ang repatriation, pinag-aaralan ng Indonesian government na umarkila ng mga eroplano at huwag umasa sa commercial flights. Ang mga Indonesian nationals na ire-repatriate ay walang valid passport at pinatawan ng parusa ng Cambodian Immigration Authorities. Makakapanayam natin ngayong umaga si Captain Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard upang alamin ang update sa paghahanap sa nawawalang sakay ng MV Tricia Kirsten 3. Magandang umaga po sa inyo, Captain Noemi Cayabyab. Magandang umaga po, Ma'am Annie, Sir Sherwin, as well as sumusubaybay sa inyong programa. Captain Cayabyab, update us again. Yung pong retrieval operation na ginagawa po ng Philippine Coast Guard. We do understand na mayroon pa kayong nahanap kahapon na isa. May we know, ma'am, hanggang kailan itong ginagawa niyong paghahanap o retrieval operation? May timeline po ba tayo kung kailan ito mag-stop? Yes, unang-una, Ma'am Annie, search and rescue pa rin po ang isinasagawa po ng Philippine Coast Guard. Although meron na po tayong nakikita na mga recovered bodies po during our diving operations, and we don't set timelines po. As the diving operations, halos 40 to 45% na po ang nasuyod ng ating mga divers po. At dalawa po ang ating sinusuyod sa loob ng barko, ang Deck A at saka ang Deck B. So halos nasuyod na po lahat ng ating technical divers ang Deck A. Ito po yung accommodation area. At ito pong nakita natin kahapon ay halos nasa Deck B na po, particularly sa may ship store, sa may tindahan po sa loob ng barko. So definitely once we penetrate po itong kabuuan ng barko, that's the time po that we could terminate itong diving operations po. But definitely ang layunin po ng Philippine Coast Guard, dahil ang makikita po natin sa loob ng barko would form part of the investigation. The intention is to penetrate all the cabins, the accommodations, and all areas inside the vessel po. Okay, by mentioning that, Captain Noemi, more or less, mga ilan pa kaya ang panahon na gugugulin para masuyod niyo po lahat yan? Well, ang intention naman po, Ma'am Annie, ng Philippine Coast Guard is mas mabilis po sana, no? Pero may mga kinakaharap po na mga challenges ang ating mga technical divers. Well, since nasa aircon accommodation area na po sila, ang naging feedback po sa atin kagabi ay halos intact pa rin po yung mga bintana sa loob ng aircon accommodation area. So doon po nahihirapan ang ating mga divers. And of course, yung current pa rin sa ilalim po ng dagat, isa po yan sa mga factors kung bakit tumatagal din po or nagpapabagal sa ating diving operations. But the intention of the Philippine Coast Guard, of course, bilisan po ito, but as well not compromising the safety of our technical divers. Kasi, Ma'am Annie, nakatagilid po itong barko. So, konting pagkakamali po sa ating diving operation would risk the lives of our technical divers po. Okay, ilan pa po, ma'am, ang hinahanap ninyo? As we speak, Ma'am Annie, 21 pa po ang missing po na reported po sa atin. Again, this number is a live data. This may change. At etong 21 po na ito, nabanggit ko rin po sa ating mga naunang interview. These are the data from the Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, the PNP SOCO, yung mga nagbigay po ng mga pamilya ng kanilang mga DNA samples,
and of course from the Coast Guard District Southwestern Mindanao. Okay. Ma'am, i-correct nyo nga po kung tama yung information na nakukuha natin. Ang Philippine Coast Guard is currently under 15-day mandate from the DOTR to complete the full-blown investigation. Tama po ba yan, ma'am? Kung mayroon kayong ganitong klaseng kautusan, asa na tayo dito po? Yes, tama po kayo. Yan po ang naging direktiba ni Secretary Lopez during the press ko sinagawa po sa Zamboanga. Nag-submit na rin po tayo ng partial result of the investigation. Etong pong partial kung bakit hindi pa rin po buo o kompleto dahil pa rin po sa inasagawa po nating diving operations. Yung lahat po na nakukuha natin mga bodies and even yung mga informations na kukuha natin sa technical divers, dahil unang-una, Ma'am Annie, we have to find out what is the cause of this incident. At based on the statement of the passengers, sabi po nila, na may ingress daw po ng tubig sa loob ng cargo deck or ng car deck. So titignan po natin yan. At nabanggit ko po kayo nasa deck B o nasa bandang baba na po sila nitong barko. So we will be checking as well kung totoong may butas doon sa may bandang hull that caused the ingress of water in the cargo deck po. Okay. Ma'am, mayroong Marina Advisory 2026-04. Nakasaad dito yung mandatory weighing, life jacket accessibility, kasama po din dito yung manifests matching. Sinasabi daw po na yung PCG is now required to conduct physical head counts to ensure the number of people on board matches the written manifest exactly before departure. Hindi po ba ito ginagawa before ng mga taga-Philippine Coast Guard, ma'am? Is this the first time na gagawin nila itong physical count? Actually, Ma'am Annie, if I could also mention, paano isinasagawa ng Philippine Coast Guard, ito pong tinatawag nating pre-departure inspection, no? Unang-una, ang kapitan po ay magsasubmit sa atin ng Master's Declaration of Safe Departure. Kasama po dyan yung pag-submit ng manifesto, yung kargamento, pag-check din po kung ang kanyang barko ay seaworthy, competent po ba ang kanyang mga crew, and even checking weather updates na posibleng maging challenge po sa pag-voyage po netong barko. So once the captain submit the Master's Declaration of Safe Departure to the Philippine Coast Guard, the PCG or the boarding team will acknowledge and check. So ang ating head count, normally ginagawa po yan ng crew ng barko, not the Philippine Coast Guard. And during the submission of the MDSB, at kung mapapansin po, kung may plain view of Philippine Coast Guard na sobra itong sakay ng pasahero, that's the time that we conduct a more concentrated inspection po. But then again, sabi nga po natin, the captain has a full responsibility of the ship. Similar po yan, Ma'am Annie, no, kahit ito sa mga land po natin. Ang driver po ng mga sasakyang itong panlupa, even yung mga bus, for example, it's always the driver that has a full responsibility. So, ang pag-check po at ensuring na seaworthy po ang barko, yan po ay nilalagay at sinasubmit ng kapitan ng barko through the MDST or your Master's Declaration of Safe Departure. Okay. Ma'am, if I'm not mistaken din, yung pong nag-issue din po, ibig sabihin, nasampahan na ba ng kaso? May balita na mayroon 8 from Marina personnel in Zamboanga. And also, there are 6 Philippine Coast Guard officials that was relieved. I just want to find out kung yung pong administrative cases was filed already to them, to dito sa 6 na Philippine Coast Guard, and criminal charges also. Where are they? Kasi tinutumbok sila na mayroon silang pananagutan. Where are they, ma'am? Asa na sila? Nasampa na ba sila ng kaso? Ma'am Annie, naging direktiba naman po at naging pronouncement ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hilgaban. In case during the investigation or even after the investigation, we find out that there was a remiss in the performance of our personnel's duty, definitely sanction will be given. So when we have this partial result of investigation, and based na rin po sa statement ng ating secretary, starting February 11, we relieved our 6th personnel, kasama po yung station commander ng Coast Guard Station Zamboanga for command responsibility. And under preventive suspension na rin po sila ngayon
wala na rin po sila sa area ng stasyon ng Zamboanga. At again, nabanggit ko po kanina, partial po ang result ng investigation because definitely kailangan po nating suyurin lahat itong barko. Dahil again, ang lahat po na makukuha ng ebidensya ay magiging parte po ng investigation po natin. So, na-relieve na po natin yung ating mga tauhan para hindi na rin po magkaroon ng influence during the conduct of this investigation po. Okay. At this point po, Captain Noemi, ang aking amigong si Sherwin Kulubong, ang aking co-host dito, mayroon po mga karagdagang katanungan. Go ahead, amigo Sherwin. Yes, ma'am. Nabanggit niyo po kanina na sa search and rescue operation pa po kayo, ang Philippine Coast Guard. Ibig bang sabihin, ma'am, umaasa pa tayo na meron tayong makikitang buhay pa sa mga nawawala? Yes, Sir Sherwin, hindi pa rin po nawawala ng pag-asa ang Philippine Coast Guard. And I think etong huli pong natin na search and rescue operation, if I could also mention, Sir Sherwin, itong fishing boat ng MJ Dos, na nangyari po ito noong February 8. Halos 6 na araw po itong nawala. At simula Occidental Mindoro ay halos napadpad itong motorboat nila sa may bandang Baho de Masinloc. Although we were able to rescue 3, pero meron po tayong isang fatality. So again, ito pong situation na to, itong story po ng motorboat MJ Dos ay nagpapakita po na the possibility of survival remains. Hanggang hindi po napapagod ang Philippine Coast Guard kasama po ang ibang maritime stakeholders sa pagsasagawa po ng search and rescue operations, may pag-asa pa rin po tayong nakikita na pwede po natin makita itong mga hinahanap pa rin pong individual. So again, the story of MJ Dos is the reflection of the hopes na meron pa rin po ngayon ang Philippine Coast Guard. Alright, maraming salamat po, Ani. Thank you very much, amigo Sherwin. Captain Noemi, lumalabas ngayon na yung findings ng DOTR, yung nilabas nilang report, and then yung Marina, binabanggit na they pointed a combination of negligence and regulatory failure ang naging dahilan. But hindi pa tapos itong investigasyon na ginagawa ninyo, ma'am. Ma'am, may we know from you also, on the part of the passengers, ano yung pwedeng gawin nila? Anong pwedeng may advice nyo? Let's say, for example, if they found out, if they notice na yung vessel is crowded beyond its capacity, pwede ba sila mag-report directly sa pamunuan ng Philippine Coast Guard o saan sila pwedeng tumawag para at least ma-inform ang Philippine Coast Guard na ito yung sitwasyon ng aming vessel? Yes, Ma'am Annie, binabanggit ko rin po sa mga nauna po nating pag-uusap na pagdating sa maritime safety, it is always a shared responsibility. Hindi lamang po ng Philippine Coast Guard or ng ibang ahensya po ng gobyerno, pero kasama rin po dito yung shipping company and even yung mga pasahero po natin. So kung meron po silang nakikita, halimbawa na mga katingin po nila would compromise their safety and even their trips, pwede po nilang kaagad ito i-report sa Philippine Coast Guard. And that report, yan na po ang kasama sa mga magiging factors po natin how to further intensify the inspection is through that report or complaint from the passengers po. So they could report directly to the Philippine Coast Guard. I could give you, Ma'am Annie, our hotline number. We also have a social media platform po para pwede po nilang i-report doon kung ano po yung mga nakikita nila. Pero ang gusto ko lang pong ipunto dito, Ma'am Annie, na pagdating po sa kaligtasan ng mga biyahero at ng mga pasahero, ito ay palaging shared responsibility. So again, nabanggit ko po kanina, the captain has a full responsibility of the ship because the captain is the para po yung a driver po, nabanggit ko po kanina, siya po ang may kabuuang responsibilidad sa hawak po niyang barko, kargamento at mga pasahero. But then again, lahat po ng ating mga pasahero ay pwede pong i-report directly sa Philippine Coast Guard ang makikita po nilang issues or concern sa mga sasakyan po nilang barko. Okay. Ma'am, ano pong pwedeng assurance na ibigay nyo sa ating mga mananakay na hindi na ito mauulit? Kasi this is a clear negligence nga po.
Sa kabila ng paulit-ulit na mga violation ng Allison, still there. Yung tungkol doon sa kanilang seaworthiness that is in question. Pinayagan kahit patapos na po. Yung 31 years na po ang barko na hindi na pala pwedeng maglayag. Anong assurance na pwedeng ibigay natin sa public na wala nang repetition of the same incident in the future? Ma'am Annie, yan din po ang objective ng Philippine Coast Guard na wala na rin po talaga mangyari ganitong insidente. At ang isinasagawa po nating intensified diving operation is to give justice for the families po. Again, Ma'am Annie, isa po ang aming mga tauhan sa naging biktima po netong insidenteng ito. At again, we compromise the life of our personnel here. So, ang gagawin po ng Philippine Coast Guard is we will be intensifying more and strengthening more the conduct of our vessel safety enforcement inspection and even yung mga pre-departure inspection na sinasagawa po natin. Kami rin po ay nananawagan sa ating mga pasahero na wag po natin tangkilikin yung mga fixtures po na tinatawag po natin, Ma'am Annie, na bumibili po ng mga ticket sa mga hindi otorisadong mga lugar, no? Kasi based on the investigation po ng DOTR dito, kaya nagkaroon po ng malaking bilang ng mga pasahero na wala sa manifesto dahil yung iba po ay nagbenta na po sa loob ng barko. Again, pagdating po sa ticket po natin, there should be a name, the age, and even yung gender po ng pasahero po natin. So yan po talaga, Ma'am Annie, ang naging problema po. No? Noong una, nagbibigay po tayo ng number and then we receive information from the families po nasakay po o lulan yung kanilang mga kamag-anakan. So naging party po yun ng mga pasahero na wala po sa manifesto. But for the Philippine Coast Guard, rest assured po that we will be doing our best. The Philippine Coast Guard is here to serve the people. Yan naman po ang reason why we are here. It's because for the people. And rest assured po na ang pagdating po sa Philippine Coast Guard that that this incident would be the reason for further improving our service po. Lahat po yan ay we will be taking note and recognize all those statements and result of the investigation. And siguro, importante rin siguro, Ma'am Annie, ang karagdagan rin po ng ating mga assets para mapabilis din po yung ating pagresponde. And again, we remind po the public and we request the public po to please report to the Philippine Coast Guard in case may makikita po silang mga issues na ganito sa kanilang mga sasakyang barko po. Okay. On that note, maraming salamat, Captain Noemi Cayabyab, ang spokesperson po ng Philippine Coast Guard. Magandang umaga po, ma'am. Maraming salamat po. Maraming salamat po at magandang umaga po. Hataw Balita ngayon. Ayan. Mga kasambahay, wala tayong oras. Kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Ngayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV. Pati na po ng iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Awit Kapitulo 138, talatang 6. Sapagkat bagaman ang Panginoon ay mataas, gumagalang din sa mababa. Ngunit ang hambog ay nakikilala niya mula sa malayo. Yan po ang makamahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-17 sa buwan ng Pebrero 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. No more bati, sabi ni Adet. Sige, Adet, thank you. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350. At ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.